Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isa pang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem. At sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon, pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang magpagaling ng lahat. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po ang lahat. Magandang gabi at magandang buhay po sa ating lahat. Bakit po ba tayo nagdarasal? Bakit ba tayo nananalangin? Ano ang kahalagahan nito sa ating buhay? Batid po nating lahat na ang pananalangin po ang ating personal na komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kapag lumalalim tayo sa ating buhay pananalangin, lumalalim din tayo sa ating ugnayan at relasyon sa Kanya. May mga ilang kabatiran tayo tungkol sa kung bakit ba tayo nananalangin. At ang unang pangkaraniwang kabatiran natin ay nananalangin tayo sa Diyos para humingi ng mga biyaya at pagpapala. That's our common prayer. We pray in order to ask God to give us something para ipagkaloob ang ating mga kahilingan. Yan ang pinaka-common na pagkaunawa natin kung bakit tayo kailangang magdasal. Secondly, nananalangin tayo para magpasalamat sa Kanya. Nananalangin din tayo para ingatan tayo at iadya sa lahat ng uri ng masama at panganib at ilayo sa mga pagsubok. Subalit sa atin pong ebanghelyo ngayon at sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni San Simon at ni San Judas, merong dalawang bagay na ipinauunawa din sa atin kung bakit kailangan nating magdasal. Ang una, kailangan nating magdasal sa mga panahon na kailangan nating magdesisyon at magpasya. May mga desisyon po na maliliit na bagay na pwede na natin talagang desisyonan on our own. Halimbawa, kung tayo ba ay liligo o hindi, kung kakain o hindi, mga maliliit na bagay. Pero mayroon pong mga bagay, may mga desisyon na kinakailangan nating hingin ang paggabay ng ating Panginoon. Sapagkat hindi lang tayo nagpapasya sa ating sarili, nagpapasya tayo, nagdidesisyon, isinasaalang-alang natin ang kalooban ng Diyos. At ito po yung ipinakitang halimbawa ni Jesus sa Ebanghelyo. Sa simula po ng Ebanghelyo, sinabi dito, nung mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Bakit kaya nanalangin ang ating Panginoong Jesucristo? Ang sagot po ay ang susunod na pangungusap. Sabi dito, kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol.
Bakit siya nagdasal ng magdamag? Although lagi naman siyang nagdarasal, pero marubdob ang pagdarasal niya nung panahong iyon kasi meron siyang isang pagpapasyang gagawin. At ano ang pagpapasya niyang gagawin? Ang pumili ng 12 mula sa napakaraming disipulo, napakaraming alagad na sumunod sa kanya. At alam naman natin na napaka-crucial ng pagpiling ito sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang 12 ito, ang lagi niyang makakasama sa kanyang pangangaral at sa kanyang buhay. Malaking desisyon ito. Kaya kahit siya ay Diyos, nakipag-usap pa rin siya sa Ama para sa pagpili ng 12. Tayo po kaya, kapag tayo nagpapasya at nagdidesisyon, sumasangguni ba tayo sa Diyos? Kapag nagpapasya ba tayo, tinatanong ba natin ang kalooban ng Diyos para sa atin o nagdi-decide na lang tayo para sa ating sarili? At kapag pumalpak at pumalya ang ating desisyon, kalimitan, sinisisi natin ang Diyos. Bakit? First and foremost, hindi naman tayo nagkonsulta sa Kanya. So ito ang isang kahalagahan din ng dasal na ipinauunawa sa atin. Magdasal tayo hindi lang para humingi. Magdasal tayo lalong higit kapag may mga malalaking pagpapasya tayong gagawin sa ating buhay. Isang guni natin ang ating mga desisyon sa ating Panginoon. Ikalwa pong kahalagahan ng pagdarasal, magdasal tayo upang mas lalo nating maialay ang ating buhay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito po ang kwento ni Simon at ni Judas. Dalawa po ang Simon sa 12 alagad. Si Simon na tinatawag ding Pedro at si Simon ang ipinagdiriwang nating pista ngayon, tinatawag siyang Makabayan, Simon the Zealot. Dahil siya po ay isa sa mga tagapagtanggol ng batas ng mga Hudyo. Pero nasumpungan niya ang kahulugan ng pagsunod, hindi lang sa batas ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos nang siya'y tumugon sa tawag ni Jesus. Siya po ay nangaral sa Persya at yun na rin nakamit ang kanyang pagkamartir. Ayon sa tradisyon, siya ay hinati sa pamagitan ng paglalagari sa kanyang katawan. Si Judas naman, meron ding 2 Judas at mga alagad. Ang isa ay si Judas Iscariote. Mas sikat actually itong si Judas Iscariote kasi kapag merong taksil, ang tawag natin sa kanila, Judas ka. Isa kang Judas. Pero si Judas po, na pinagdiriwang natin ang pista ngayon, na hindi yung Judas Iscariote. Siya po ay tinatawag ding Tadeo. Judas Tadeo. Marami po ang debote ni Saint Jude Thaddeus. Pero alam nyo ba, sa kasaysayan ng simbahan, lumamig o unti-unting nawala ang debosyon sa kanya. Bakit? Because of his name, Judas. Inakala ng marami na siya ang nagkanulo kay Jesus. Pero nagbalik din ang debosyon sa kanya, unti-unti rin uli itong sumigla. At alam naman natin na si San Judas ay patron ng mga nabibigatan at nawawala ng pag-asa sa buhay. Kaya marami rin siyang deboto. Siya rin ay nangaral sa Persya at tinamo niya rin doon ang kanyang pagkamartir. Ayon sa kwento, maaari siya ay tinaga o pinalakol. Bakit kaya inialay o naialay ni Simon at ni Judas ang kanilang buhay alang-alang sa pananampalataya at pagpapalaganap ng mabuting balita? Una at higit sa lahat, dahil sila ay babad sa panalangin. They are men
They are men of prayers. No, mga alagad sila, nababad sa pananalangin, kaya nagawa nilang may alay at masundan ang ating Panginoon hanggang kamatayan. Mga kapatid, imposible pong maging alagad ni Jesus ang isang taong hindi nagdarasal. Hindi po makakasunod sa kalooban ng Diyos ang isang taong hindi nagdarasal. Kung ang atin nga pong Panginoon, na Diyos na mismo, ay laging nagdarasal at tumatawag sa Ama, tayo pa kaya? Kaya nagdarasal tayo hindi lang para humingi o magpasalamat. Nagdarasal tayo upang patuloy nating masundan ang kalooban ng Diyos katulad ni San Simon at ni San Judas. Nawa, tayong lahat ay lumago sa buhay pananalangin. Amen.